Gumunguya pa, huli, pero hindi kulong. Umunguya pa po ako eh. Patuloy kayo nakasubaybay sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon naman, alamin natin ang opinyon ng bawat host sa ating talakayan. Para bang hindi ba kulang pa ang mga sinabi ngayong hapon? Pero syempre dahil judger kami at masarap po ang pumelo, magdidesisyon kami if we will either Take it or leave it! Umuwi pa ako. Take it or leave it. Yun! Oo, ang dami Tapos natin magsalita, natalakay. no? Oo, ang dami natin natalakay ngayong hapon na. Oo, ito sa ating Easter Sunday edition, Right. 'di ba? So ikaw, Lovely, bilang bilang special guest, 'di ba, ngayong linggo, ano yung pinaka natutunan mo, take away mo sa mga naging usapan natin? Or ultimate na mensahe mo. Ultimate na mensahe. Parang ultimate fact. Ni VP Sara. Well, na-enjoy ko lang. I'd like to say na na-enjoy ko yung freely natin na-express ang ating opinion. Which is yun naman talaga dapat. At dapat nino-normalize natin yung pagsasalita. Kahit pa agree or disagree, dapat malaya tayo sa pag-e-express ng ating opinion. At yun din ang dapat na natututunan ng ating mga viewers. Bumoses po tayo, wag po tayong matakot. Take it or leave it? Take it. Take it. Yan, 100% take it. Okay. Cliff! Ano? Ikaw naman. Ano? Una-unahan nga sa mga tumatanong. Una-unahan po dito magturuan. Hindi ako kasi dahil kasama natin si Lovely, ang pinaka-takeaway ko ngayong linggong ito ay nakaka-inspire talagang makarinig mula sa mga kagaya ni Lovely, no? Kaya parang naiisip ko ay yung hinaharap talaga ng ating bansa ay mga kagaya ni Lovely na babae, bata, 'di ba? Taga Mindanao na hindi nagpapakulong dun sa mga nakasanayan. Hindi nagpapakulong doon sa sinasabi nila na dapat taga Mindanao ka, ito ang dapat na mga paniniwala mo. I think more and more of us, marami po sa ating lahat, kailangan nating pag-isipan yung mga nakasanayan natin, diba? Kasi sabi nga natin marami sa ating mga kababayan, kagaya nyo po ako din, gusto ko ng pagbabago sa ating bansa. Ayoko na ng ganitong klaseng buhay, gusto ko ng mas mainam na pang-araw-araw na buhay. Pero ibig sabihin po na, ay kailangan natin sumubok ng mga bagong bagay din sa politika. Maghalal ng mga bagong tao, subukan ng mga bagong patakaran at bigyan ng bagong oportunidad yung iba't ibang mga paniniwala. No? Kaya para sa akin, Lovely, you represent the future of this country. Thank you for coming to With Due Respect. Yes. Oh, take it. Take it. Oh, unahan na kita. Pakituro mo naman ako. Oh, bilang Pasko. Cleave it! Ay, wala pa. Mamaya yun, kay Dino. Kay Dino yung Wala pa pala. At bilang Pasko ng pagkabuhay, Okay. diba, yung Tagalog sa Easter Sunday, ang tinuturo sa atin yan ay yung hope in resurrection. Yes. So may mga bagay na namamatay pero sa tamang panahon ay nabubuhay muli. At isang malaking bagay yan ay ang pag-asa na may bukang liwayway na dadating pagkatapos ng isang unos at kadiliman. So sana ngayong Easter Sunday ay makita na natin ang bukang liwayway o yung liwanag sa dulo ng may dilim na tunnel na yan. At nangangarap tayo ng mas magandang Pilipinas. Lahat tayo take it. Para Ayaw niyo sa pag-asa? Na yan, Subukan yung mag-leave it dyan sa homily ni Carlo. Subukan nyo. Ako naman. Okay. Okay. Tapos na po ang With Due Respect. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Hindi, sa akin lang, matagal na kasing, we neponize tayo sa isa't isa. Napansin nyo, tayo yung ginamit sa isa't isa, we started hating each other, marami, dinivide talaga tayo, ginamit ang pagiging Bisaya, ginamit ang pagiging Ilocano, ginamit yung pagiging Imperial Manila, di ba? Ginamit yung dinihumanize yung mga addict, di ba? Yung mga violence and all. Pero ang we neponize for political reasons, tayo. Yes. No? So sana dumating yung panahon na hindi na tayo pumayag na yung hatred tinatanim sa puso natin at ginagawa tayong galit sa isa't isa. We should be able to move on from the sowing of hatred that these political forces are doing. So sana mag-step back tayo, tingnan natin, ginagalit na naman ba ako? Ginagalit na naman ba yung mga taga-Imperial Manila supposedly sa mga Bisaya at yung mga Bisaya sa Imperial Manila? Ginagalit na naman ba tayo at dinidehumanize yung mga kapwa natin, mga Pilipino, no? At ginagawa ba tayong panatiko? Because ultimately, wala
wala dapat sa atin yung stuck sa isang personality. Iisa lang tayong Team Pinas. Okay, take it or leave it. Gusto ko lang i-cleave it kasi gusto ko lang mang-troll in real life. Pero take it naman tayo. Okay. At dahil dyan, Oh, kaya nga, Ano? sabi nga ni Attorney Dino, talagang kanino pa ba tayo aasa kundi sa kapwa Pilipino? Diba? Hindi tayo sinasabi natin. Kaya namin binuo ang Team Pinas dahil naniniwala tayo na may mga bagay na mas malaki kaysa sa mga away politika, away apelido, at away probinsya. Dahil pag tinagsama-sama mo pag tingnan mo naman sa globo at sa mapa, hindi naman binibiyak ang Pilipinas. Ang tinatawag sa Team Pinas.